Okay, so magse-set up tayo ng small solar system sa bahay. Ayan. So meron tayong solar panel dito. Bosca po 'yan. Bosca. Meron siyang open voltage na 22.8 volts. Sa likod. So ito yung MC4 connector niya. Malit lang naman 'to, nasa 1 meter. So ang balak natin, so lalagay natin 'yan dun dito sa taas, katapat lang ng dirty kitchen. Tapos ipapadaan natin yung kable dun sa gilid. Tapos isi-set up natin yung solar system niya dito. So meron tayo ditong nabili na battery. 5,700 pesos itong baterya natin. Ito. JSL yung battery, 100 ampere hours. Meron din tayo ditong inverter, 3,000 watts. Kita nyo, 3,000 watts na inverter. Meron na siyang kable na naka-terminate papunta sa baterya. Ito yung kanyang output ng AC. Ito. Lalagyan mo yan ng extension dito. Ito yung extension. Ayan. Tapos, meron tayo ditong solar charge controller, 100 amperes. So, 100 amperes na yung solar charge controller natin. Bosca rin siya. Alright. Then, meron din tayong kable dito. Yung para sa solar. 7 meters ito. So, mamaya, sasabihin natin magkano man nagastos natin sa setup na ito. So, una sa lahat yung solar panel muna isakabit. Kailangan natin ng bracket na ganito. Yan, kita niyo yung bracket. So, lalagay yan sa yero, ganyan. And then, i-screw natin siya sa yero gamit itong screw na to. So, ito yung bubungan. Diyan natin isi-set up yung ating solar panel sa ibabaw, sa bandang kanan. Okay, so, nandito na tayo sa ibabaw ng bubong. Ayan. So habang maaga pa, kakapit na natin siya. Yan. So kailangan nyo rito ay siyempre barena, drill. Tapos dapat yung merong ganyan kayo na bit, drill bit. Para maitusok ninyo yung bracket na ganito. Sa bracket. Ayan, nakikita ninyo yan. Ilagay nyo sa ganyan. Yan. So tutusok nyo na ganun. Okay? So ang position nitong bracket niya is ganyan. Pag-drill tayo ng tag-isa-isa dito at saka isa rin doon. Yan. Tapos dito natin i-screw yung solar panel nito sa ilalim nito. Bali 4 na piraso lahat itong ganito natin. So dalawa rito, then dalawa din doon. Okay, so ayan, nakabit na yung mga bracket. Kita nyo, isa lang na ilagay kasi ito yung tapat ng tubular. Ayan, kabit na siya. So medyo maaraw na. Ikabit na rin natin yung MC4 cable. Ayan, punta doon. So plug and play lang naman yan. Ganyan lang naman ang connection niya, no? So, siguro titipan na lang natin ng konti yan para extra weatherproofing. So, ito na yung plywood na gagamitin natin. Pali ano siya, 68 cm by 80 cm na plywood. Yung charge controller, ilalagay natin dito. Tapos, yung panel box naman natin na ilalagay natin dito sa kanyang baba. Yan, ganyan lang siya. So, mas maganda kung medyo malapit para tipid ka sa kable, DC cables, at saka lower resistance sa current. Tapos yung inverter natin ilagay natin somewhere dito, ganyan siguro para mas malapit, depende sa baterya sa baba. Ayan, pero bago yan isalpak lang muna natin itong mga DC breakers. Itong mga kulay pula, DC breakers yan, 32 amperes. Yan, ilagay natin dyan. So bali ano to, 8-way box, nasalpak natin yan. Tapos yung AC breaker. Yan. Okay, so ni-set up na natin siya, nilagay na natin siya. Ito yung solar charge controller. So yung kable niya, ito yung input ng solar. Pasok siya rito sa unang breaker. Kasalubong niya itong MC4 galing sa solar panel ito sa taas dito. And then yung battery point natin, positive negative, papasok siya dyan at dadaan dito sa second breaker. And then another cable, ito, kable na ito, positive negative, direct ko sa battery natin, positive negative. Okay, then susunod naman yung power inverter natin. Yung positive niya ito, diretso na sa battery. Yung negative niya dito naman, sorry, negative yan, then positive dito. So bawal tayong magkamali dito ng polarity. Yung output niya na 220 volts AC dyan, papasok dito sa may blue na breaker pang AC. Okay, so ito na yung final output update natin. Tingnan nyo. Ito na yung ating charge controller.
18.8 volts yung sa PV natin, photovoltaic. 6.1 amperes yung charging niya. Ayan. So load 0 amperes sabi niya kasi wala namang nakalagay sa load. Pero alright. So ito yung sa galing sa solar panel na 220 watts. Pumasok sa breaker na ito. And then pumunta siya sa input ng solar. Ito positive negative ng Bosca solar charge controller. Ito naman yung output ng battery. Pumunta siya sa breaker number 2. Ayan. So ito pumunta na siya sa battery. Yung negative pumunta rin sa battery. Ngayon punta tayo dito sa inverter na 3000 watts. So ang input niya is DC 12 volts dahil 12 volt system kasi yung solar natin. So yung positive niya connected sa positive battery terminal. Negative niya is connected sa negative battery terminal. At yung output natin, makikita nyo ito yung output, 220 volts AC. Pumasok dito at pumasok sa kulay blue na breaker. Ayan naman siya yung output niya. Pumunta doon yung kulay puti na extension na ito. Ayan. Nakasaksak ngayon yung ating electric pan. Ayan. Kita ninyo, itong electric pan natin, gumagana yung electric pan. So, kitang-kita ninyo, gumagana yung electric pan. So, disconnected na tayo sa local electric cooperative. So, libre yung kuryente natin. Okay guys, bali dagdag ko lang no. Meron tayo ditong nabili na power meter or power monitor no, multifunction meter. So ang gamit niyan ay para ma-monitor mo yung output ng inverter mo. Kung ilang watts na yung mga nakasaksak dito. Dahil tandaan natin yung ating inverter ay 3000 watts. Pero ang continuous output voltage power output power niya is 1500 watts. So pagka mag-exit ka ng 1500 watts, iinit ng husto ito at masisira itong inverter. So dito mamamonitor mo kung yung ilang watts na ba yung load mo yung nakasaksak sa'yo. So on natin siya. So ito yung breaker ng output natin ito. Ayan. Then on natin yung ating inverter dito sa gilid. So naka-on yung ating inverter at makikita ninyo ito. Ito yung power meter. Makikita mo yung kulay green, dyan yung load. Kung ilang watts yung nakasaksak sa kanya. So subukan natin isaksak ang ating electric pan. Ito, dito sa outlet. So ang ating electric pan ay merong input power na 65 watts nakalagay dyan. 65 watts. Check natin kung ilan ang consumption niya dito. Turn on natin siya. Ayan, so gumagana yung electric pan. Check mo yung power dito. Makikita nyo, 52.8 watts. Then, pag on mo kasi biglang magja-jump. Then, magno-normalize yan. So makikita nyo, 47 watts ang consumption ng ating electric pan. Whereas ang ating inverter ay capable ng up to 1500 watts continuous output. Alright? So, mga 20 or 40 na may electric pan ang pwede mong paganahin gamit ang inverter na ito, no? Ayan. Pwede mo rin saksak yung washing machine dito. Mga 200 watts yung washing machine. Pwede. Basta wag kang mag-exceed ng 1500 watts. So, ayan, check natin kung magkano. Ang ating solar charge sa controller ay nakakahalaga ng 3,000 pesos. 100 amperes po yan, Bosca. Tapos yung ating mga breakers ay 720 pesos lahat yan. Tapos yung panel board naman niya, ito, plastic na yan, kakahalaga yan ng 450 pesos. Tapos yung ating inverter ay 3,000 watts, nakakahalaga ng 5,000 pesos. Yun naman ating battery ay nabili natin at 5,700 pesos. Yung solar panel natin, ito yung pumunta sa bubungan na 220 watts ay nakakahalaga ng 5,500 pesos. Tapos itong wire natin, 7 meters yung MC4, yan, yung makyat doon, 7 meters siya, nakakahalaga ng 1,250 pesos. So, ayun, battery breaker. So, all in all, ang nagastos natin is nasa 21,770. Ayan, ang cost ng ating solar.